Magandang gabi mga kapatid. Maayong gabi sa iyong tanan, magsoon. May ibang gabi kada kayo amin, kakabsat. Santo siya labi. Uh, doon po sa Carabao Island. Ngayon pa lang po nag-umpisa yung kanilang vaccination. Mayan na gabi. Dito po sa amin, maya pa ngayong sa mga panahon na ito. Alam po natin sa iba't ibang lugar, may mga kapatid sa pananampalataya na sumakabilang buhay na. Ano po, hindi natin alam lahat. Pero sa pagkakataon na ito, meron po tayong dalawang alam. Ito po dito po sa amin, si kapatid na Linda Ocampo ay sumakabilang buhay po noong nakarang Sabado. Ito marahil po ay sa kanyang edad dahil meron na rin po siyang katandaan. Ano po, I think more than 70 years old na po, mga 78, 79. So siya po ay sumakabilang buhay. Tayo po ay nakikiramay at ipanalangin po natin ang mga kanyang pamilya na alos lahat po ay kaanib po sa iglesia ng ating Panginoon. At gayon din po ang pamilya po ni kapatid na Jonathan Cahigas, mas kilala po sa Nathan Cahigas. Ito po ang matagal ng mga ngaral sa Toledo, Cebu, sa Mainggit, Toledo, Cebu. Ang iyong lingkod po ay ilang beses po nagkaroon pagkakataon na makaabot sa lugar na yon. At maraming pagkakataon rin po nakasama natin si kapatid na Nathan sa pangaral. Dalawang beses po yata o isang beses kasama ko si Brother June Bautista na po. Nagpunta kami sa Coronadal, actually sa may San Felipe, South Cotabato, ano po, kung saan nakakala si kapatid na Nardo. Ayun po, si brother kapatid na, ano bang pangalan niya, yung kanyang Balong, brother Balong. Ayun po, makasama po namin doon, kasama si brother June Apata, ano po. Nakontak ko po si Sister Dayan Cahigas. Ang dahilan daw po ng kamatay, hindi po COVID, dahil alam ko, gumaling na sa COVID dyan, aneurysm po. Meron po pumuntok na ugat sa kanyang tiyan. Yan po ang kanyang ikinamatay. Marahil po ay ano po yan, internal bleeding. Kaya po sumakabilang buhay. Nakaligtas po siya sa COVID, pero unfortunately mayroong ibang dahilan. So tayo po ay nananalangin din po sa pamilya ni Sterling na sila po ay magkaroon ng kalakasan ng kalooban sa ganitong panahon ng dalamhati. Pero sapagkat itong dalawang sumakabilang buhay po mga Kristiyano, hindi po ganong katindi ang ating kalungkutan dahil nalalaman po natin na sila na mas nasa mabuting kalagayan sa paraiso kasama si Abraham at lahat ng mga tapat na kapatid na namatay sa ating Panginoon. So ang ating pong pag-aaralan po sa gabing ito ay ipagpapatuloy lang po natin ang ating nasimulan sa Daniel. Ano po? Aklat po ni Daniel. So ito po isang propeta sa Old Testament. Unlike si Isaiah at si Micah, etc., sila po ay pre-exilic prophets. Sila po ay mga propeta bago ipagkalipin. Si Daniel ay exilic. Siya po ay naging propeta sa pagkaalipin sa Babylon. Siya po si Daniel kasama si Ezekiel. Ang pagkakaiba ng dalawa, si Ezekiel po ay nangaral sa mga madla, sa ordinary mga tao. Si Daniel nangaral po sa palasyo ni Nebuchadnezzar. And later on, sa panahon po ni Darius, nung natalo na po ng mga Medo-Persian ng mga Babylonians, andun pa rin siya sa palasyo ni Darius. So siya po ay isang propeta sa mga hari. Si Ezekiel, nandun din po sa pagkalipin ay propeta sa madla. Ganon din po sa panahon natin ngayon. Ilagamit tayo ng Panginoon ayon sa kanyang minabuti. May mga nangangaral sa lungsod, may nangangaral sa bukid, sa Bisaya ang bukid sa buntok. Sa Tagalog ang bukid ay yung pinagtataniman. Ano po? Magkaiba eh. O sa mga rural areas, may mga nangangaral, may mga nangangaral po sa mga urban areas.
ginagamit tayo ng Diyos ayon sa kanyang minabuti. Tulad nga po lang mababasa sa 1 Corinthians bago tayo magsimula. Ano po? 1 Corinthians chapter 3, ito po makikita. Kaya dapat wala pong inggitan sa mga mangangaral sapagkat bagamat iba-iba po ang ating pinangangaralan, pero pare-pare wala ang epekto no, ang paligtasan ng mga kaluluwa. Dito po sa 1 Corinthians chapter 3 verse 5, basahin natin. Who then is Paul and who is Apollos? But ministers or servants through whom you believed as the Lord gave to each one. So ayon po si binigay ng Panginoon Diyos sa bawat isa. Katulad din po ng parable of the talents. Bakit yung isa 5, isa 2, isa ayon sa kakayahan ng bawat isa. Yun po sinasabi ng ating Panginoon. So, without too much ado, simula na po tayo sa ating pag-aaral po sa gabing ito. Ang aklat po ni Daniel, dito po sa Daniel chapter 1, hindi po ito mahirap maunawaan. Ang mahirap na maunawaan sa aklat na ito yung second part. Pero itong unang 6 na kabanata ay hindi po masyadong mahirap. Alos ito po yung mga historical, maayon po sa mga aklat ng Pangalang Hari na yung po kasi isa ay lalo po sa pinakahuling hari, si Joachim at saka si Joaquin o si Jonaya o si Conaya. Yung sa iba-ibang pangalan niya. Dito po sa unang kabanata, makikita natin si Daniel ay bagamat siya po ay isang kabataan sapagkat siya po ay 12 hanggang 15 taon nang siya po ay maging alipin sa Babylon. So siya ay bata, 15 years old, the most. Makikita natin. Siya po ay nagpakita ng uliran ng pananampalataya. Nakilang pananampalataya sa murang edad. Sapagkat ang Old Testament, kaya po mahalagang pag-aralan. Hindi po pa ating tuparin na mangutos sapagkat ang mangutos sa Old Testament ay hindi para sa atin. Ito ay para sa bansang Israel. Pero ito ay punong-puno ng mga uliran, mga halimbawa na dapat nating tularan at pag-aralan. For instance, si Joseph, nang siya po ay pagnasaan ng asawa ni Potiphar, imbes na siya po ay matukso, hindi. Siya ay tumakas, bagamat sinabi lang go. Pinakita niya kanyang dakilang pananampalataya sa sarap ng mga tao sa Egypto. Ganun din po si Joshua. Ito yung po dakilang lalaki ng pananampalataya at katatagan sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Sabi nga po niya, isipin niyo kung kayo maglilingkod sa Diyos. Pero ako at ang aking sangbahayan ay maglilingkod sa Diyos. So yun po si Joshua. At kasama po ng mga uliran na yan ay si Daniel na isang propeta ng Diyos sa pagkalipin. So makita po natin ang pananampalataya po ni Daniel bilang isang 15 taon sa isang malungkot na araw sa kasaysayan ng bansang Israel. Makikita po natin na itong pagkalipin, hindi po ito ginawa sa isang panahon. At least 3 batches. Ang una po ay noong 605 BC, pangalawa noong 597 BC, at yung pangatlo ay 586 BC. Pero si Daniel ay nandoon sa unang mga naging alipin. Yung first batch, noong 605 BC na siya naging alipin sa lupay ng Babylon. So, siya po ay naging alipin sa buong 70 taon ng pagkalipin sa lupay po ng Babylon. Ang unang pagsalakay at pagkuha ng mga alipin ay sa 3 taon ni Joachim. Kasi nito, more or less 605 BC. At ito po ay sinasabi sa atin sa unang 2 talata sa aklat po ni Daniel. At ating babasahin na 3 taon na pag-ahari ni Joachim na hari ng Juda, dumating sa Jerusalem si Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia at kinupkup yun. Ibinigay ng Panginoon si Joachim na hari ng Juda sa kanyang kamay, kabilang ilan sa mga kagamitan sa bahay ng Diyos. Ang mga ito dinilan sa lupay ng Shinar sa bahay ng kanyang Diyos at inilagay niya ang mga kagamitan sa kabangyaman ng kanyang Diyos. Alam niyo, ito po ay mababasa natin actually. Sa panahon po ni Isaiah. Sabi nga po natin, si Propeta Isaiah, isang propeta bago sila naging alipin. O sa
terminolohiya ng banyagang lengguwahe ay pre-exilic. Pre means before, exilic yung kailang pagkalipin. So, siya propeta bago sa pagkalipin. So, nung hari po si Haring Hezekiah na isang mabuting hari sa sa Diyos sa bansang Juda ay at siya nagkasakit at pinabalita ng hari ng Babylon. Dito po sa Isaiah chapter 39, ito pong buong kabanata na ito ay mababasa natin kamukha sa pangalawang hari, ikadalamput na kabanata sa mga talata 12 hanggang 19. Pareho. Parang inilagay mo lang. Parang inilipat mo lang sa aklat po ni Isaiah. Babasahin po natin, at the time, Merodach Baladan, the son of Baladan, king of Babylon, sent letters and a present to Hezekiah, for he heard that he had been sick and had recovered. And Hezekiah was pleased with them and showed them the house of his treasures, the silver and gold, the spices and precious ointment, and all his armory, all that was found among his treasures. There was nothing in his house or in all his dominion that Hezekiah did not show them. So ipinakita lahat ni Hezekiah sa mga taong ito, taga-Babylon, ang lahat ng kanyang pag-aari at lahat ng mga nasa kanyang sangbahayan at sa kanyang sinasakupan. Marahil na walang inisip si Hezekiah. Pagkat marahil inisip yung mga kaibigan niya dahil padala ng sulat na pag-aalaala sapagkat siya may sakit. Then Isaiah the prophet went to King Hezekiah and said to him, "What did this man say, and from where did it come to you?" Ano sinabi ng mga tao ito? Saan sila galing kanya? So Hezekiah said, "They came to me from a far country, from Babylon." Ito pong talatang ito, ako po ay actually, hindi pa ako makakaral noon. Ako bagong bautismo. May isang kapatid na matanda galing sa Pangasinan, patay na po ito eh. Ito po ang ginamit niyang talata para pasubalian yung Far East. Doon sa Isaiah chapter 36. Kahit sabihin yung pag-isali mo from the Far East, walang problema dahil si Babylon, na walang iba kundi ang Iraq. Sa panahon ni Hezekiah, ito yung malayong bayan. Sa panahon natin ngayon, hindi na dahil sa modernong transportasyon. Malapit na lang yan. Pero sa panahon na yon, ito yung malayo. At ang Babylon ay nasa silangan. So hindi po Pilipinas yung Far East doon. And he said, "What have they seen in your house?" So Hezekiah answered, "They have seen all that is in my house. There is nothing among my treasures that I have not shown them." Then Isaiah said to Hezekiah, "Hear the word of the Lord of hosts. Behold, the days are coming when all that is in your house and what your fathers have accumulated until this day shall be carried to Babylon. Nothing shall be left, says the Lord. And they shall take away some of your sons who will descend from you, whom you will beget, and they shall be eunuchs in the palace of the king of Babylon." So Hezekiah said to Isaiah, "The word of the Lord which you have spoken is good. For he said, at least there will be peace and truth in my day." Sapagkat si Hezekiah po ay isang mabuting hari. Pero tingnan po nyo, ito po ay naisulat ilang taon pa bago yung pagkalipin. Maraming taon pa. Maraming pang hari sumunod pagkatapos si Hezekiah bago sila naging alipin sa Babylon. Pero tingnan nyo, ito yung natupad sa panahon ni Daniel at mga sumunod na pagkukupkup ni Nebuchadnezzar sa lupain po ng Judea. So, ang Jerusalem po ay kinupkup ni Nebuchadnezzar at itong hari noong panahon na yon, si Joachim, ay naging alipin at ilang mga mahalagang bagay sa templo ay dinala sa Babylon, sa land of Shinar. Ang Shinar po ay ibang pangalan sa land of Babylon. Sabi ng iba, ito po ay isang kahawig na salita ng Sumeria, na rin po ang pangalan ng lugar-lupain ng Babylon. Ito po ay sa timugang bahagi ng Mesopotamia. Ang Assyria ay nasa ilagang bahagi. Sila ay pare-pareho lahi ng mga Kaldeo, pero sila ay magkaiba. Yung iba po yung hari sa Babylon, iba yung hari sa Assyria. Pero naging mas makapangyarihan po noong una yung hari ng Assyria. At later on, ang hari ng Babylon ay sinakop niyang Assyria at sila naging makapangyarihan at naging Babylonian Empire. Pinalitan po yung tinatawag nilang Assyrian Empire.
So, dinala po, meron po dinala mula sa mga alipin sa Babylon. Yung po ng 605 BC. So, kung atin po i-compute na po ang pagitan ng... So, hindi po isang beses lang silang dinala. 3 beses silang dinala. Ano po? Tingnan, i-ano po natin. Ano po? I-minus ko para makita natin kung ilang taon. So, 19 years or approximately 20 years yung pagdadala ng lubos sa pagdadala sa lupain po ng Babylon. Pero dito po sa ikatlong hanggang ika-4 hanggang ika-7, mayroong mga batang mga kalalakihan ang dinala sa palasyo ni Nebuchadnezzar para maglingkod sa hari. Maaaring yun pong sinasabing magiging bating kanya sa Babylonia. At babasahin po natin mga labagit at talata. Inutusan ng hari si Aspenas na pinuno ng kanyang mga eunuko na dalhin ang ilan sa mga Israelita na mula sa lahi ng hari at sa mga maharlika o nobles. Ito po salitang maharlika, ito'y pagsalita po natin. Pero sa English ay nobles. Habang kabataan walang kapintasan, nakikisig at bihasa sa lahat ng sangay ng karunungan, may taglay na kaalaman at pangunawa, at may kakaya maglingkod sa palasyo ng hari. Ituturo sa kailang panitikan o literature at wika ng mga Kaldeo. So, generally speaking, ang mga Syrians at ang mga Babylonians are Chaldeans. Yung makikita natin. Ang hari nagtakda sa kaila sa araw-araw ng bahagi mula sa pagkain na kinakain at alak na iniinom ng hari. Sila'y tuturuan sa loob ng 3 taon upang sa katapusan ng panahong iyon ay mailagay sila sa bulwagan ng hari. Kabilang sa mga ito sina Daniel, Hananias, Mishael at Azarias mula sa lipi ni Judah. Binigyan sila ng pinuno ng mga eunuko. Binigyan sila ng mga pinuno ng mga eunuko ng ibang pangalan. Si Daniel ay tinawag na Belteshazzar. Si Ananias ay tinawag na Shadrach. Si Mishael ay tinawag na Meshach. At si Azarias ay tinawag na Abednego. Ito pa yung mga kabataan, young men. Sila'y pinili upang sila po ay maglilingkod sa palasyo kay Haring Nebuchadnezzar. Sila po ay tinatawag natin cream of the crop sa lahat ng mga alipin sapagkat sila'y walang kapintasan, sila'y may karunungan, kaalaman at kakayahang matutong madali. The beauty to learn quickly. Upang sila maglingkod sa palasyo ng hari. At sila'y tinuruan ng mga lingua at literature ng mga Chaldeans, sa mga Babylonians. At binigyan po sila ng special na provision sa pagkain ng hari at ng kanyang iniinom. At sila po ay sasanayin sa loob ng 3 taon at pagkatapos noon sila po ay maglilingkod sa palasyo ng hari. Pinalitan ng pangalan nila upang magbigay ng papuri sa mga Diyos-Diyosan ng mga Babylonians. So yung pinanggalingan po ni Abraham, noong unang panahon ng Abraham, ay sa lugar ng Babylon. Pero yung mga lahi noon na hindi naglilingkod sa tunay na Diyos, sila yung mga naglilingkod sa mga Diyos-Diyosan na makikita natin sa pagkakataon na ito. Ang pangalan po ni Daniel, ang ibig sabihin ay God is my judge, ang Diyos ang aking hukom, ay pinalitan na Belteshazzar, ang ibig sabihin ay servant of Bel, na isa po yung Diyos-Diyosan sa Babylon. Si Ananias, ang ibig sabihin, the Lord is gracious, ang Diyos ay mabuti, ay pinalitang Shadrach, na ibig sabihin is inspired by the Sun God. Si Mishael, nang ibig sabihin, who is what God is, ay pinalitan sa pangalan Meshach, nang ibig sabihin, who is what the moon God is. Incidentally, salitang Monday, ang ibig sabihin, Monday. So ito po isang pangalan na galing sa mga Diyos-Diyos. Azarias, the Lord helps, ang ibig sabihin ng pangalan niya, ay pinalitan Abednego, ang ibig sabihin, a servant of Nebo, na isa rin po sa Diyos-Diyos. Ngayon, sila bibigyan ng special na provision ng pagkain ng hari at ang kanyang iniinom. Ano magiging response ng mga batang ito? Sila ba'y papayag doon sa pribileyo na binibigay siya kay ng hari?
At sasabihin nila, kami bata pa, wala pa kaming karanasan. So, siguro hindi kami magkakasala. So, anong ginawa nila? Alam nyo, ito'y mga kabataan. Hindi po sila, hindi pa sila sa takdang gulang. Teenagers pa itong mga ito eh. Nakakahiya po yung ibang mga nagsasabing sila yung mga aral na they compromise pagka mayroon pong problema. For instance, matters of support. Minsan, they compromise just to have support. Kinakain nila kailang paninindigan just to have that support na kahit galing sa isang tao may maling aral. They compromise. Nakakahiya sila. Itong si Daniel na po ay isang bata. 15 years old. Pinagpakita ng katapangan at katatagan ng kanyang pananampalataya. Hindi pa tayo nakakahiya. Supposed to be itong mga aral, they are mature, they stand for the faith, yet they compromise. Si Daniel, he did not compromise. Kahit ito po ay utos ng hari na makapangyarihan sa lahat ng panahon na yon. Tingnan niyo ha, noon sa second chapter na managinip si Nebuchadnezzar, siya yung ginto, ulo ng ginto, ikaw ang hari na mga hari kanya. So siya makapangyarihan. Siya mas makapangyarihan sa Medo-Persians, sa mga Macedonians. Kaya nga po makita niyo sa ulo, yung isa bronze, silver, mas valuable yung gold. Mas makapangyarihan siya sa mga ito. Kumpara doon sa tatlong kaharian. Pero hindi natakot si Daniel. Katulad siya ni Nathan, the prophet, nagkausap siya kay David na kinuha niyang asawa ni Urias at pinapatay pa niya si Urias. Ang sabi ni Haring David, dapat patayin tao. Sabi na Nathan, you are the man. Thou art the man. Ikaw yung tao yun. Kaya hindi siya natakot, di ba? Ganun din si Daniel. Hindi siya natakot. Sinanindigan na siya manatiling tapat sa kanyang Diyos. Basahin po natin Daniel chapter 1 verse 8. Ngunit ipinasya ni Daniel na hindi niya durungisan ang sarili sa pamamagitan ng bahagi ng pagkain mula sa hari o ng alak man na kanyang iniinom. Kaya't kanyang hiniling sa pinuno ng mga eunuko na pahintulutan siyang huwag dumingisan ang kanyang sarili. Ito po ay pinasya ng puso niya, a purpose in his heart. Pinagsipan niya yan. Siya kanya, maaaring sinanalangin sa Diyos kung ano dapat niyang gawin. Ang pinasya niya, hindi niya durungisan ng kanyang sarili. In other words, hindi niya kakain ng pagkain ng hari at iinumin yung alak ng hari na binibigay siya kay bilang pribileyo. Hindi po ito binibigay sa lahat ng tao, kundi sa mga taong malapit lamang sa hari o yung mga taong gusto ng hari. Pero despite that, hindi siya nagtuminag doon. He made a commitment na hindi niya gagawin yun. Dahil ito'y labag sa kanyang kalooban at ito'y labag sa kalooban ng Diyos. Kaya nga po, ito pong ganitong matitag na paninindigan, parang hindi na po masyado nakikita sa panahon natin ngayon. Ang kanyang commitment not to defile himself with the king's food, abay, marahil masarap ang pagkain ng hari, mga kapatid. Pwede siya na nakuha sa masarap na pagkain. Dahil nanindigan sa kanyang pananampalataya. Maraming posibilidad, batayan niya kainin niyo. Marahil ito'y labag doon sa restriction sa Leviticus sa mga pagkain. Dahil nakikita po natin, mayroong malinis sa pagkain na pwedeng kainin at maraming pagkain hindi pwedeng kainin. Marahil maraming pagkain yung pagkain ng hari. In other words, ito yung mga hayop na tinutulong ng marami na di dapat kainin. Or, maaaring ito po yung mga ginagaya sa pagsama sa mga Diyos-Diyosa. At ayaw ni Daniel yun. Whatever is the reason, hindi ito tamang kainin at inumin. At ayaw niyang dungisan ang kanyang sarili. Pagkikita po natin ang karakter ni Daniel kanya. Hiniling sa pinuno. Mabuti pa, tingnan natin sa English. He requested kanya. Hindi siya nag-uutos. Hindi inutusan yung pinuno o hindi siya nagalit. He requested, basahin po natin sa English, sa verse 8. Sabi niya, But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's delicacies. So in other words, delicacies ito yung masarap na pagkain, nor with the wine which he drank. Therefore he requested of the chief of the eunuchs that he might not defile himself. He requested ganyan. So makita natin si Daniel ay isang
kagalang-galang na bata. He requested. He was polite. Hindi siya bastos. So he requested. He did not demand. Dahil nirespeto niya ang kapamahalaan ng mga mataas sa kanya. He requested kanya. And more importantly, ay kanyang ginawa ito sa tulong ng Diyos. So sinanalangin sa Diyos. At marahil ay sinabi ng Diyos sa kanya kung ano dapat niyang gawin sa pagkakataon na yun. Ito yung mababasa sa verse 9. At pinahintulutan ng Diyos na si Daniel tumanggap ng lingap at habag mula sa mga pinuno ng mga hiyuniko dahil siya tapat. Ito po isang bagay na dapat nating ilagay sa ating mga kaisipan na binibigyan tayo ng Diyos ng biyaya kapag tayo tapat. So God gave him favor in the eyes of the chief of eunuchs. Ito po yung maalala po natin si Joseph. Nakuha rin po niyang lingap niyaong namumuno sa bilangguan. Nalala po natin sapagkat ang Diyos ay kasama niya. God was with him. Dito po sa Genesis chapter 39 verse 21 at ating babasahin. Subalit kasama ni Jose ang Panginoon at nagpakita sa kanya ng tapat na pag-ibig. I detest yung salitang pag-ibig in some sense. Dapat yun, tapat na pagmamahal. At pinagkalooban siya ng biyaya sa paningin ng bantay sa bilangguan. Ganon din sa sitwasyon ni Daniel. Pero meron silang common denominator. Si Joseph ay isang kabataan din sa panahon na yon. Si Daniel ay kabataan din sa panahon na yon. Pero sila ay matatag at tapat sa Diyos. Kaya ang Diyos ay kasama nila. God was with them. Ngayon, hindi pa rin siya huminto. He did it with persistence. Sabihin, hindi naman niya pinipilit, pero hindi siya nag-give up. Gumawa pa rin siya ng paraan para hindi niya siya madugisan ang kanyang sarili. Tingnan po sa Daniel chapter 1, 10 to 11. Sinabi ng mga eunucho kay Daniel, ako'y natatakot na baka makita ng aking Panginoong Hari na nagtakda ng inyong pagkain at inumin na kayo ay nasa mas masamang kalagayan kaysa mga kabataan na inyong kasinggulang. Kaya tilalagay ninyo ang pangalib ng aking ulo sa hari, so siya'y papatayin ng hari. Na magkaing sinabi na Daniel sa katiwalang, hindi lang pinuno ng mga eunucho pang mamuno kina Daniel, Ananias, Mishael, at Azarias. So, hindi pa rin siya nag-iba na tinanggihan siya ng mga pinuno ng mga eunucho. At gumawa sa ibang paraan. So, hindi niya ma-convince yung chief of the eunuchs. Ang kinausap niya, yung talagang mas immediate superior nila. Yung eunucho na mayroong supervision sa kanila, hindi yung chief of eunuchs kanya. So, yung katiwala lang, hindi na ng pinuno ng mga eunucho, kinausap niya. At nagbigay siya ng challenge. At pinakikita niya na ang kanilang pananampalataya sa Diyos ay tutunay at kung maaring testingin. Tinest niya kanyang pananampalataya. Sa pamagitan ng isang challenge. Anong challenge niya? Mababasa sa 12:13. May silang po siguro ng ating pag-aaral po sa 12 to 15. Subukin mo pa sana ang iyong mga lingkod sa loob ng 10 araw. So this is a challenge. Katulad din po pag tayo nangangaral sa mga tao at they refuse na maniwala, then we give them the challenge. Pwede natin sabihin, patunayan mo, alang yung paniniwala ay totoo ay sa banal na kasulatan. Give me the evidence na yung paniniwala mo ay tinutunan ba ng kasulatan. You have the time. You have the opportunity. Siguro ay matetest natin kung tama yung pananampalataya niya at tama ang ating pananampalataya. Ganito ang ginawa ni Daniel. Subukin mo po sana ang iyong mga lingkod sa loob, siya'y magalang. Subukin mo po sana ang iyong mga lingkod sa loob ng 10 araw. Bigyan mo kami ng mga gulay na makakain at tubig na maiinom. So marahil ito ay nagpipakita sa atin ng implication na yung gula, na yung karne ay marumi. Hindi po ito pwedeng kainin ni Daniel. Kaya not to defile himself o dungisan niya kanyang sarili. Kaya gulay na lang kanya. Pagkatapos ay hambing mo ang aming mga anyo, ang aming anyo sa anyo ng mga kabataan nagsisikay ng pagkain ng hari. At tayo sa inyo makikita, ay gawin mo sa iyong mga lingkod.
Kaya sumang-ayon siya sa mungkahin ito at sinubok siya sa loob ng 10 araw. Sa katapusan ng 10 araw, nakita higit na mabuti ang kailangan nyo at higit na mataba kaysa lahat ng mga kabatang nagsikay ng pagkain ng hari. Bakit? Sapagkat nasa kailang biyaya ng Diyos. Kung tutuusin, kung kakain ka lang ng gulay, hindi ka tataba. Gulay yun eh. Bakit sila higit na mataba? Ito'y galing sa biyaya ng Diyos. So hindi pa nila mag-compromise sa kailang pananampalataya. They put their faith in test. Sige, subukin natin. Pagkayos ko sa'yo. Ikumpara mo kami. After 10 days, tignan mo itsura namin sa itsura ng mga kabataan katulad namin na kumakain sa pagkain ng hari. Sabi nga po ng isang palatuntunan sa TV, kung may katarungan at kung may katwiran paglaban mo. In this sense, may katwiran si Daniel sapagkat ang kanya'y katwiran ng Diyos. So, pinaglaban niya. Ganun po sana tayo. We have to fight for the good fight of the faith. We do not compromise. Kung ang pananampalatayang pinag-uusapan. Whatever is the consequence, we do not compromise. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Tignan niyo, hindi sila pinabayaan ng Diyos. Si Daniel was very confident. Very confident. Pinakita niya ang kanyang confidence na ang katwiran ng Diyos ang tama. God's way was the right way. Pinakita niya eh. He was willing to show the superiority of God's way. Dapat ganoon din po tayo. We are willing to show the superiority of God's way. Hindi tayo mabibili ang ating pananampalataya. Our faith should not be bought by money. Ikaw ay magko-compromise. Tatanggap ka ng tulong sa isang kapatid na mali ang pananampalataya. Ano ipapakita mo sa mga kapatid? That they also can compromise. O sila nagtatrabaho at sila i-offer ng malaking pera kahit mandaya sila, then they will do it. Bakit? Pinakita mo. You show the example of compromising. So what will you show the brethren? They will compromise. Kaya kung makita na tayo tatatag, then they will not compromise. Like you, will not compromise. Ganyan pinakita ni Daniel. Kaya nga, kinukumay lang siya ng gulay at tubig, hindi sila mangalak. At anong nangyari? Verse 15, ulitin natin. At hindi lamang po sila ang naging favorable rito. Kahit yung iba. Nag-benefit din. Yung iba. Dahil po sa iba, sa kanyang pananindigan. Sa katapusan ng 10 araw, nakita higit na mabuting kailangan ninyo at higit na mataba kaysa lahat ng kabataan nagsikain ng pagkain ng hari. Kaya tinalis ng katiwala ang kailang bahaging pagkain at alak na mula sa hari at narigyan sila ng mga gulay. So, nakita niyo, ang ganda nga nyo nila. At nabiyayaan ng lahat ng mga kabataan sa pangangalaga nung katiwala. At binayaan pa sila ng Diyos at ang kanyang 3 kaibigan. May silang po ito, hindi tayo abot sa isang oras dito. Ayaw wala pong maging mabilis tayo sa ating pag-aaral. So verse 17, hanggang verse 20, tungkol sa 4 na mga binatang ito, pinagkalooban sila ng Diyos ng kaalaman at katalinuhan sa lahat ng turo at karunungan. Si Daniel ay mayroong pagkaunawa sa lahat ng pangitain at mga panaginip. Ito ang dahilan. Bakit sa dalawang panaginip ni Nebuchadnezzar, hindi labang naibigay ang kahulugan, naibigay pa rin niya ang mga panaginip. Sa chapter 2, nakalimutan na ni Nebuchadnezzar yung detalye ng kanyang panaginip. Ito'y inulit ni Daniel, exact. At binigay niya ang kahulugan sapagkat siya pinagkalooban ng ganong klaseng abilidad ng Diyos. Ang pagkaunawa sa lahat ng pangitain at mga panaginip. Sa katapusan ng mga araw na tinakda ng hari, sa paghaharap sa kanila, ipinasok sila ng pinunang mga eunuko sa harap ni Nebuchadnezzar. At ang hari nakipag-usap sa kanila, sa kailang lahat, ay wala natagpo ang gaya ni na Daniel, Ananias, Mishael at Azarias, kaya sila'y inilagay sa bulwagan ng hari. So they were blessed. At sa bawat bagay tungkol sa karunungan at pangunawa na inusisa ng hari sa kanila, kanya natuklasan na sila 10 ulit na mas mahusay kaysa sa lahat na salamangkero
at may kantador na nasa kanyang buong kaharian. Ito mga sa malamangkero at kantador ay mga tao rin na nagbibigay ng karunungan sa hari. Pero pasinin nyo, meron ipapasin dito. Kung yung pong nakasama namin sa mga Preachers Training Seminar, ito'y pinag-aralan sa figurative language. Ano po? Ano yung figurative language po rito sa verse 20? 10 ulit na mas mahusay. Paano nalaman ni Nebuchadnezzar 10 ulit na mas mahusay? So ito is figure of speech. In other words, sila higit na mahusay. Lang ibig sabihin, no? Kaysa, ito po yung tinatawag na the definite is put for the indefinite. Paano man natin masusukat ang kahusayan ng isang tao kumpara sa iba? Hindi natin makakumpara in numerical terms. Ang sasabihin lang natin, mas magaling siya. Mas marunong siya. Hindi natin pwede 10 times siya marunong. Hindi natin masasabi yun. So this is a figure of speech. The definite is put for the indefinite. Yung hindi natin masusukat ay parang may sukat. 10 beses na maulit na mas mahusay. In other words, ang ibig lang sabihin, they were more knowledgeable. They were more, they were better than the rest. Ibig sabihin. So yun, saan galing yan? Galing sa Diyos. Ang karunungan, ang kakayahan, ang kaalaman, at ang pagkaunawa ng mga pangitan at panaginip, ito'y binigay ng Diyos. Hindi ito galing sa kailang sariling kakayahan. So silang pinakamagaling sa lahat ng mga kabataan na sinasanay o tinitrain ng hari at maglilingkod sa bulwagan ni Nebuchadnezzar. So nakita niya, higit silang lahat magaling sa mga magician at astrologers sa bungkaran ng Babylon. At pansinin po niyo, nagpatuloy si Daniel sa bulwagan ng Babylon 70 years. Tandaan natin, nandun siya sa pinakauna, no 605 BC sa first batches na naging alipin. So, full 70 years. Siya nasa bulwagan ng hari ng Babel. Bakit? Dahil sa Diyos. At hindi lamang po yun. Ang biyaya na tinanggap ni Daniel. Si Daniel ay malagi ron hanggang sa unang taon ng haring si Cyrus. Si Cyrus po ay naghari noong 539 BC. Si Cyrus. So, si Darius at si Cyrus hanggang kay Cyrus. At sa Daniel chapter 2 verse 48, anong ginawa kay Daniel, ni Nebuchadnezzar? Na magkakabinigyan ng hari si Daniel na mataas na karangalan at maraming malalaking kaloob at kanyang ginawa siyang tagapamahala sa buong lalawigan ng Babylonia at punong tagapamahala ng lahat ng pantas sa Babylon. Bakit nangyari yun? Dahil sa kanyang paninindigan. Yan po niyo, pagka tayo po'y nananindigan sa katotohanan, there will be favor we'll receive from God. At ang pinaka-ultimong pabor, ito ay maliligtas. If we compromise, then we sell our faith. Pinagbibili natin ang ating pananampalataya. Whenever we compromise, lalo na po ang kapalit ay pera, support, for instance, or benefit, or influence. Hindi natin kailangan nyo. Ang kailangan natin ay maging matatag. Pero meron tayong mga makikitang aral po rito. Si Daniel po ay magalang, he is polite. Hindi siya rude or arrogant dahil siya po ay marunong at may galing sa mayamang ka. Hindi po. Kumbisa ng pagiging rude or arrogant, ito po ay lalo pang nagpapalala sitwasyon kaysa tulungan tayo sa sitwasyon na yan. Tulad sinasabi sa Proverbs chapter 15 verse 1. Nakakapawi ng pot ang sagot ng malumanay, ngunit nagbubunsod sa galit ang salitang magaspang. Kaya, it's real. Totoo po yan. At hindi ito ginawa ni Daniel sa sarili niyang kakayahan. He sought God's help. Hinanap niya ang tulong ng Diyos. Sapagkat tayo nag-iisa, hindi natin kayang gawin yun. So, kinuha niya, ay hinanap niya, he sought God's help. Sa Psalm 127, verses 1 and 2, malibang ang Panginoon na magtayo ng bahay, ang mga nagtatayo nito ay walang kabulang nagpapagod. Malibang ang Panginoon ang magbantay sa lungsod, ang bantay nagpupuyat na walang kabuluhan. Walang kabulan na kayo bumangon na maaga at malalim ng gabi kung magpahinga na kumakain ng tinapay ng mga pagpapagal sapagkat binibigyan niya ng tulog ang kanyang minamahal. So, tinutulungan tayo ng Diyos. At tinutulungan ng Diyos siya ang mga tapat sa Kanya.
Sa 2 Chronicles, chapter 16, verse 9. Sapagkat ang mata ng Panginoon ay nagpaparot parito sa palibot ng buong lupa upang ipakita ang kanyang kapangyarihan na alang-alang sa kaila ang mga puso ay tapat sa kanya. Ika'y gawang may kahangalan sa bagay na ito sapagkat mula ngayon magkakagayon ka ng mga digmaan. Tingnan yung sabi niya, upang ipakita ang kanyang kapangyarihan alang-alang sa kanila na mga puso'y tapat sa kanya. So, hinahanap ng Diyos at tulungan niya ang mga tapat sa kanya. At huwag tayo mag-give up. We should be persistent. Huwag tayo mag-give up. Dito po sa Matthew chapter 7, verse 7 to 11, sabi ng Panginoon, humingi kayo at kayo bibigyan. Humanap kayo at kayo makatagpo. Tumutok kayo at kayo ipagbubuksan sapagkat ang bawat humihingi itong matanggap at ang humahanap ay nakakatagpo at ang mga tumutuktok ay pinagbubuksan. Mayroon bang tao sa iyo na kung humingi ng tinapay sa kanyang anak ay bato ibibigay? At kung humingi siya ng isda, bibigyan ito ng ahas. Kung kayo nga na masasamay, marunong magbigay ng mabuting kaloob sa inyong mga anak, gano'n pa kaya ang inyong Ama na nasa langit ang magbigay ng buting bagay na humingi sa Kanya. Be persistent. Huwag tayo mag-give up. We should persist, lalo po kung hindi kalooban ng Diyos. We should be willing to test our faith. Huwag tayo matakot. Meron tayong kausap na may maling pananampalataya. Just not be afraid. You are willing to test your faith. Patunayan natin na tama ang ating pananampalataya. If you're not willing, paano mo sasabihin na ikay may tiwala sa Diyos? Kung meron tayong tiwala sa Diyos, then we are willing to test our faith. Ganun po talaga yun, mga kapatid. We are not afraid. Kasi nasa atin ng katotohanan, there is no room for fear. Huwag tayo matakot. Dito po sa Malakay, chapter 3, verse 10. Dalhin ninyo ang buhay kasampung bahagi sa kamali kung magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At sagay, subukin niyo ako ngayon, sabi ng Panginoon na magpo. Tignan ninyo kung hindi ko bubuksan para sa inyo mga bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo isang pagpapala walang sapat na kalalagyan. Sabi, kung maging tapat lang kayo sa akin, ganyan. Bigyan niyo yung kapo, kanya. Subukin niyo ako, sabi ng Diyos. We should test our faith. Ngayon din po ang ating Panginoon. Tignan niyo. Dito po sa John, chapter 7, 67, sinagusto ni Jesus, ang turo ko hindi akin, kundi siya kanyang sugo sa akin. Kung sino man nagnanais gawa ng kalooban ng Diyos, ay makilala niya kung ang turoy mula sa Diyos at kung ako'y nagsasalita mula aking sarili. Ito tinatest natin ng pananampalataya natin compared sa mga may maling aral. Di ba sinusubukan natin sila? Sige ka, patunayan mo kung maling aral ko. O ano bang katibayan mo, tama yung aral mo. So dito po sa Matthew chapter 6, 31-34, sabi niya, kaya't huwag kayo mabalisa magsasabing ano ang kakainin o anong aming iinumin o anong aming susuot. Sapagkat tinahanap mga hintil ang lahat ng mga bagay nito at batid ng iyong Ama nasa langit na kailangan niyo ang lahat ng mga bagay nito. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay nito ipawidaragdag sa inyo. Kaya't huwag niyo alalahain ang bukas sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa kanyang sarili sapat na para sa kanyang kabalisa sa araw na ito. Para may bibigay sa atin ng ating pangangailangan. Kung hanapin natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, bibigay ng Diyos ang ating mga pangangailangan. So makikita nyo sa chapter 1, at hindi lamang po yan, sa mga iba pang mga kapitulo ng Daniel, ang pagsubok ng pananampalataya ni Daniel. Sinukat siya at siya'y sakto. Nung ako po ay kabataan, di ba Kristiyanong grade 5 yata. Hindi, fourth year high school. Pinapanood namin yung pelikula ni Christopher Delog, Tinimbang ang Ngunit Kulang. Nasa Biblia yun. Hindi ko pa alam noon dahil hindi pa ako nagbabasa ng Biblia noong panahon na yun. Nasa Biblia po yun eh. At sa mga pagkakataon ng tapat, si Daniel po ay sakto. Yung mga kapatid sa Apocalypse, so sinukat nila yung templo sa chapter 11 at natagpuan sakto, yun ay panunukat ng kailang pananampalataya. Ang kailang pananampalataya ay sakto sa harapan ng Diyos. Kaya hindi nila pinagbili kahit kapalit ay buhay nila, hindi nila pinagpalit ng kailang pananampalataya at sumamba sila sa mga Diyos-Diyosa, mga kapatid. Isa mga kapatid. May dumating lang. So tayo po sana ganun din. Magbigay nawa sa atin ng uliran dito si Daniel na isang kabataan. A young man showed his faith in God in face of danger. Tandaan nyo, sila'y alipin.
They were captives from Jerusalem to Babylon. Pero di sila natakot. Di sila natakot. At marahil nagbigay din ng katapakan sa tatlo niyang kasama. He gave a good example of a real and courageous faith in God. Dapat ganun po tayo mga kapatid. Matuto tayo dito sa unang kabanatang ito ng aklat ni Daniel. Yung unang mga bahagi, hindi mahirap. Yung challenging ay yung pangalawa. Lalo po sa chapter 9, yung 70 weeks prophecy, yung marahil isa sa pinakamahirap na prophecy sa buong manlalaksulatan. O marahil hindi isa sa pinakamahirap. So maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kung meron kayong katanungan ay sagutin natin sa ayon po sa ating kaalaman. At mga kayo, hindi ko alam. Sasabihin ko, hindi ko alam. Hindi naman natin pwedeng sabihin, alam natin, hindi natin alam. Ano po? Ito po, yung pumauna tayo sa mga bumati, sa Oljan Ocampo. Ito po yung po ni Sister Linda na namatay. Hindi ko po alam kung nandito sa Pilipinas o nasa Dubai pa rin siya. Good evening po, listening kanya. So, salamat po tayo kay Brother Oljan ng bagamat sa nagdadalamhati ay nakikinig pa rin sa ating pangangarap. Si Medic Canono, magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Jim Bautista, sabi nito, magandang gabi. Nida Villamin, magandang gabi po sa lahat. Kennedy Piligambol, good evening po sa lahat. Si Ruforth, wala pati pangalan niya, nahirap bigkasin, Ruforth. Magandang gabi po. Yunita Toralisa na ibang arabi, kada kayo amin kakapsat. Sabi niya, magandang gabi sa inyo lahat, mga kapatid. Rafael Ortiz, watching and listening. God bless to all. Maricel Sanchez Antipagos, magandang gabi po mga kapatid. Roy Bebs Capili, blessed evening sa ating lahat na nakikinig po. Very unique po yan. Blessed evening. Alex Roblica, magandang gabi po. Brother and sister, Tirso Castada, good evening. Ito po si Mr. Tirso Castada, ito po yung kasama ko pong nagturo sa UF noong 1980s. Ano po? At si Koji Kimson, good evening po mga kapatid. Ito po yung kapatid na sa Taiwan, pero siya po yung taga Diffon, Carino. Ano po? Kung saan nakakala si Brother Royal Arcalas. Maraming salamat sa inyong mga pagbati. Walang katanungan. Maraming salamat po. Isang tao lang po umawit na, ibang parte, ano po. Parang ibang version po yun ng Send the Light. Ano, merong kaysa sa ating nakakabiyang awitin. Meron siyang mga version. Pero isang tao lang po umawit, no? So, ito po ang katapusan po ng ating pag-aaral sa Daniel chapter 1. Bukas po Daniel chapter 2. Dito rin po marahil ang makikita natin may connection sa kapanganakan ng ating Panginoon, yung wise men na galing from the east. Ang lugar po ng Medo-Persian, Medes at Persia, at ang lugar po ng Babylon are from the east. At pansinin po natin, nanatili doon ng mga Hudyo naging alipin at mayroong mga propeta na hula sa mga lugar na yun. Marahil yun din nung galing ang kaalaman itong mga wise men na bumisita sa ating Panginoon na siya pinanganak. After a few years after Christ was born. Hindi po dumating yung wise men nung ipinanganak ang Panginoon. At few years after he was born. But at least 2-3 years na ayon po sa kalkulasyon ni King Herod, kaya pinapatay po yung mga sanggol na may ganong edad. Yung maraming koneksyon, bakit alam nila at mga bagay tungkol sa panganakan ng hari ng mga Hudyo na tumutukoy sa ating Panginoon. So maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. At pagpapatuloy po natin to sa araw ng bukas. Actually, dapat sana Monday, Wednesday, Friday. Kaya Monday po meron kong inayos. Ako'y napagod kaya pinaspong ko kaya ngayon na lang sa gabing ito. Sa bukas po, Wednesday. Tapos Friday na po. So Tuesday, Wednesday, Friday. So next week, Lord willing, Monday, Wednesday, Friday. Bakit po ganito? Kasi nagiging normal na po sitwasyon. Minsan nagkakaroon po na ngayon ng mga pag-aaral on Bible studies. So, binibigyan natin espasyo doon sa mga panahon na hindi tayo magkakaroon ng Facebook Live version. So, maraming salamat ulit. Naway tayo biyahan ng Panginoon. So, tayo po'y bago maghiwalay, tayo manalangin. Ang banalo, ang una,
Pinapalalain po namin ang pamilya ni kapatid na Nathan Cahigas na taga Toledo, Cebu. Sana yung yatang pamilya po ni Sister Lindo Campo na po. Sana sila po ay maging matatag sa mga pagkakataong na ito ng pagdadalamhati. Nalalaman namin na mga kapatid ay Kristiyano at nagtitiwala ngayon na sila ay nasa mas mabuting kalagayan. Yan po ang aming pinagpapasalamat na bagamat kayo mawawala sa mundong ito, ay kayo mawawala na walang pag-asa, na hindi walang pag-asa. Kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng biyaya na binibigay sa amin, sa aming mga pangangailangan, at higit sa lahat sa aming kaligtasan sa pamagitan ng aming Panginoon at patuloy na patnubay ng gaso ng mga salita. Sana magpatatag po sa aming pananampalataya. Tabahan ko kami, Ima, sa iyong pagkakaasala. Dinadalangin po namin ang mga namumuno sa amin na saan sila magkaroon karunungan upang sila mamunang mausay, upang mapatiling kapayapaan, upang kami patuloy sa paglilig po sa Diyos sa buong katiwasayan at kapayapaan ng Diyos. Patawahan niyo kami sa iyong pagkakaasala. At ang mga bagay tayo may hinihingi, dakilang pa sa Kristo ng Panginoon. Amen. Magbukas po ulit, Wednesday, tayo Lord willing, tayo po magsama-sama. Bagamat natutuwa tayo na parang bumababa ng ang incidents ng COVID infections, pero pa rin po tayo magtiwala. Ano po? Pwede magkaroon ng resurgence katulad sa Europe. Dumami na naman po yung na-infection dahil doon sa particular na variant ng Delta Plus yata ng virus na ito. So, stay safe. Maraming salamat mga kapatid. Stay safe.